Matapos makita ng mga nakabantay na sundalo ang pabagsak na katawan ni Mujin, sila ay nagtatanong sa isa't isa kung dapat ba nilang tulungan ang lalaking ito. Wika pa ng isa na kung magpapatuloy siya sa kanyang pagkahulog, ay tiyak na mamamatay siya dito. Nagsalita naman si Taekyang na siya ay hindi pa mamamatay, dahil kung nangyari ito, edi ilang beses na sana siyang namatay ng oras na ito. Dito ay sinabihan ni Taekyang ang dalawa na sila ay tumabi na muna sa kanyang babagsakan, subalit nag-aalala naman ang lalaki sa kanyang kasamahan. Habang pahulog si Mujin, sila ay sinabihan ni Taekyang na siya ay magiging maayos lamang. Kasabay nito, mabilis na kumilos si Changpeng mula sa itaas ng bundok. Kung saan sinasabayan nito si Mujin na nahuhulog sa bangin. Kaagad na hinawakan ni Changpeng ang damit ni Mujin, upang siya ay kanyang sagipin. Dito ay gumamit si Changpeng ng kanyang martial arts na palm technique, upang pigilan nito ang mabilis na puwersa ng kanilang pagkahulog. Sa tindi ng kanyang kakayahan, ay inukit nito ang sahig kung saan nagmarka ito ng kanyang mga kamay. Matapos niyang gamitin ang kasanayan na ito, siya ay matagumpay na nakababa ng maayos mula sa mataas na bangin at hawak-hawak sa kanyang mga braso si Mujin. Nagpahayag naman si Changpeng na napakasaya pala gawin ang ganitong bagay. Wika pa niyang tanong kung sumasang-ayon rin ba sila sa kanya. Dito ay umaasa naman si Changpeng na tila nag-e-enjoy si Mujin dito. Subalit ang pagmumukha ni Mujin ay tila hindi na maipinta sapagkat nawalan na ito ng malay dahil sa kanyang muling pagkahulog. Kasabay nito, inilagay ni Changpeng ang katawan ni Mujin sa sahig, habang si Taekyang ay napaisip kung paano niya nasasabing nag-enjoy si Mujin sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos, kaagad niyang napansin si Taekyang, kaya siya ay kanyang tinanong kung kanina pa ba siya nandito. Sumagot naman si Taekyang na siya ay nagpapasalamat sa isa dyan dahil siya ay nahulog muli. Sinabi naman ni Changpeng na mas mainam siguro na siya ay magpasalamat sa kanya ng direkta. Dahil dito, nainis ng labis si Taekyang, kung saan sinisisi nito si Changpeng dahil sa kanyang pagkahulog mula sa itaas, dahil kung hindi siya sana inistorbo sa taas ni Changpeng, ay marahil nakaakyat na sana siya sa tuktok ng bundok. Sapagkat kanina noong malapit na sana siya makaakyat sa itaas, ay mayroong inihulog na malaking bato si Changpeng sa kanya. Ilang sandali, nakagising si Mujin mula sa kanyang pagkawala ng malay. Kung saan siya ay humihigop ng maraming hangin. Nang siya ay bumangon dito, kaagad niyang tiningnan si Changpeng, at habang siya ay nakatitig sa kanya, mayroong black eye si Mujin sa kanyang kaliwang mata dahil sa kagagawa ni Changpeng. Kaya bigla na lamang sinugod ni Mujin si Changpeng at ito ay kanyang minura. Samantala si Changpeng ay nagtataka na nagtanong kung bakit ganito siya makitungo sa kanya. Nagsalita naman si Mujin kay Taekyang, na siya ay kanyang tulungan sa paghuhuli sa kanya. Habang si Changpeng ay naghayag na sinusunod niya lamang ang eksaktong ginagawa ng kanyang lolo noong siya ay nagtuturo ng pagsasanay. Pagkatapos, mabilis na gumapang paitaas ng bundok si Changpeng, upang iwasan nito si Mujin. Pagkatapos, tinawanan lamang siya ni Changpeng at naghayag sa kanila na hihintayin na lamang siya nito sa taas ng bundok. Ilang sandali, mabilis na umakyat si Changpeng sa itaas. Kung saan nagtataka naman ang iba na nakasaksi sa kanyang bilis. Dito ay galit na sinabi ni Mujin na siya ay aakyat na ngayon din upang siya ay kanyang sasaksakin sa itaas. Pinagsabihan naman siya ni Taekyang na bago yun mangyari ay malamang mamamatay na siya. Pagkatapos, lumingon si Mujin sa kanya at nagsumbong na mayroong malaking bato na kasing hugis ng ulo ng bata na inihulog ni Changpeng, dahilan na siya ay magkaroon ng pasa sa kanyang mata. Kaagad namang mayroon iniabot si Taekyang na isang maliit na sisidlan kung saan naglalaman ito ng energy pill. Wika pa ni Taekyang sa kanya na ito ay kanyang gamitin sa tuwing mawawalan siya ng lakas sa pag-akyat sa itaas. Sumagot naman si Mujin na ito ay isang bangin, kaya paano siya magkaroon ng oras upang makain ang ibinigay nito sa kanya. Inihayag naman ni Taekyang na hindi naman ito isang direkta na bundok, sapagkat mayroong mga kurbada na pwede siyang magkaroon ng tiyempo upang kunin ang pills mula sa kanyang bulsa at kainin ito. Pinaalalahanan naman siya ni Taekyang na huwag magmadali at mahulog. Sa halip, dahan-dahanin niya ito at isipin lamang ang matagumpay na pag-akyat sa itaas ng bundok. Sa kanyang malaseryoso na pag-iisip, sinambit ni Taekyang sa kanyang sarili na kalahating araw na ang lumipas mula nang nagsimula siyang umakyat sa bangin. At 6 na oras na lamang ang natitira. Wika pa niya na ito ay kanyang aabutin sa loob ng 6 na oras kahit ano pa man ang mangyari.
Dito ay isinalaysay ni Taekyang na ang bangin na ito ay nananatiling buo sa paglipas ng panahon, kung saan ang mataas at matarik na bangin na ito ay mayroong bahagi na matalim at magaspang, wika pa niya na ang ibang mga parte nito ay makinis rin. Dagdag pa niya na may mga seksyon na may makakapal na ugat o batong nakausli at madaling kapitan. At mayroong oras rin na kailangan niyang ipasok ang isang daliri sa maliit na puwang at magtiis. At bilang resulta ng mga pangyayari o kaganapan, mas tumatalas ang kanyang pandama dahil kailangan niyang magbigay pansin sa bawat daliri sa kamay at paa. Sinabi rin ni Taekyang na magiging mas madali sana kung magagamit niya ang kanyang chi o maipapasok ang kanyang sandata sa pader kahit papaano, pero ang dahilan kung bakit ginagawa niya ito sa mahirap na paraan ay dahil bahagi ito ng pagsasanay, at yan sana ang gustong-gusto niyang sasabihin. Kasabay nito, mayroong malaking bato na naman ang nahulog mula sa itaas ng bundok, na kaagad namang naiwasan ni Taekyang ng oras na iyon. Pero ang tunay na dahilan ay dahil tuwing sinusubukan niyang umakyat, napapansin ni Changpeng at nagsisimula siyang maghagis ng mga bato mula sa itaas. Dito ay sinabi ni Taekyang sa kanya na wala siyang ibang ginagawa kaya inatasan niya si Changpeng na huminto na sa kakatapon ng mga bato sa kanya. Pagkatapos, sumagot si Changpeng na ito ay sinabi ng kanyang lolo, na kailanman ay hindi dapat magkaroon ng pandaraya sa pagsasanay. At ang sining ng pakikipaglaban ay nakakamtam sa pamamagitan ng dugo at pawis. Kaagad namang sumagot si Taekyang na hindi naman siya gumagawa ng anumang pandaraya o kahit na ano. Pagkatapos, nagsalita si Changpeng na ito ay kanyang nauunawaan na. Dahil dito, siya ay kanyang hahayaan na ngayon. Dito ay sinabi ni Taekyang sa kanyang isip na tila wala siyang pinagkaiba sa kanyang boss sa totoong mundo. Sa puntong yun, seryosong tinitigan ni Taekyang ang huling parte ng bundok na kanyang inaabot. Dahil dito, mabilis siyang tumalon at kumapit sa isang bato gamit lamang ang kanyang kamay. Kahit na siya ay hirap na sa mga oras na yon, hindi pa rin siya bumitaw sa kanyang pagsasanay. Wika pa niya sa kanyang isip, na kung maaabot niya ang panghuling pwesto na yon, natitiyak niya na makararating siya sa tuktok sa huling pagkakataon. Pagkatapos nito, tuluyan na kumilos si Taekyang para ito ay kanyang susubukan. Sa puntong yon, nagawa ni Taekyang makaalis sa mahirap na parte ng bundok kung saan siya ay nakarating na sa panghuling level ng bundok. Dito ay inihayag ni Taekyang na ngayon na naalis na ang malalaking balakid, kailangan niya na lang magpatuloy ng kaunti pa. Nagbigay alerto ang sistema na ang kanyang lakas ay tumaas ng 1 puntos, gayon din sa kanyang liksi, at ang panghuli na tumaas sa kanya ay ang kanyang tibay. Habang nagtataka si Taekyang sa epekto ng pagsasanay, napansin niya na nag-uumpisa ng magpakita ng epekto ang kanyang mga ginawa. Kasabay nito, isang malaking bato ang ibinato sa kanya, kung saan napansin ito ni Taekyang na paparating ito sa kanyang likuran. Kaagad namang nabasag ni Taekyang ang malaking bato na yon gamit lamang ang kanyang kamay. Pagkatapos, nilapitan siya ni Changpeng at sinabi na hindi siya makapaniwala na nagawa niyang basagin ang malaking bato na yon gamit lamang ang kanyang kamay. Dito ay iniisip ni Taekyang na kung dapat rin ba niya siguro basagin ang ulo ni Changpeng. Nagpahayag si Changpeng sa kanila na sila ay nagtagumpay sa loob lamang ng 1 araw. Wika pa niya na silang dalawa ay kahanga-hanga. Sinabi naman ni Taekyang sa kanyang isip na kung hindi dahil kay Mujin, ay marahil natapos na niya ang pagsasanay na ito sa loob ng 2 oras. Kasabay nito, nagpahayag rin si Mujin na nasa wakas, nagawa rin nila tapusin ang pagsasanay. Nagsalita si Changpeng sa kanilang dalawa na pare-pareho silang nagtatrabaho ng mabuti kahit na ito ay naging mahirap sa kanila. Sa pagkakataong yon, nagbigay ito ng ngiti sa kanilang mga bibig ang magagandang sinambit ni Changpeng sa kanila. Dito ay sinabi ni Changpeng na ngayon na nagtagumpay sila ng 1 beses ay mas mabilis na nila maakyat ang natitirang 9 na beses sa kanilang pagsasanay. Matapos marinig ang kanyang pahayag, hindi maipinta ang pagmumukha ng 2 hangal sa oras na yon. Nagtanong si Mujin kung ibig ba niyang sabihin na gagawin nila ulit ito ng 9 na beses pa. Wikang tanong ni Taekyang na kung siya ba ay magtatapon pa rin ng mga bato sa kanila tulad ng kanyang mga ginagawa. Sa walang pasikot-sikot na sagot, tinugunan nito lahat ni Changpeng ng oo. Sa oras na yon, nagpahayag ang bida sa kanya na hindi na niya gagawin ito. Tinanong naman siya ni Changpeng kung bakit. Sa nakakatawang pagmumukha ni Taekyang, sumigaw siya kay Changpeng na hindi na niya magagawa pa ito, sapagkat wala na siyang lakas na natitira upang bumaba sa bundok.
Umiiyak rin na nagsasalita si Mujin na hindi rin niya gagawin ang mga pinapagawa sa kanya, dagdag pa niya na siya ay isang baliw. Pagkatapos, tinawanan lamang sila ni Changpeng. Kaya nagtanong sina Taekyang at Mujin sa kanya kung ano ang nakakatawa dito. Dito ay tumatawa pa rin na nanghihingi ng paumanhin si Changpeng sa kanila at sinabi na ang kanilang mga reaksyon dalawa ay magkapareho noong siya ay nagsisimula pa lamang sa kanyang pag-insayo. Dito ay pinagsabihan ni Taekyang si Changpeng na siya mismo nga ayaw rin ito. Subalit nagpahayag si Changpeng na hindi niya sinasabi na hindi niya ito gusto, dahil sinabi niya mismo sa kanyang lolo na gusto niyang magpatuloy dito dahil nasiyahan siyang gawin ito. Ngunit mismo ang kanyang katawan ang siyang ayaw magpatuloy. Dahil dito, napaisip si Taekyang kung siya ba ay isang baliw. Sa oras na yon, unting-unti kinuha ni Changpeng ang kanyang espada at kinuwento nito na sinabi niya sa kanyang lolo na hindi na kayang sundin ng kanyang mga binti ang gusto gawin ng kanyang katawan. Kaya tinanong niya ang kanyang lolo kung maaari ba niyang ipagpatuloy na lamang ito bukas. Sa oras na yon, naglabas si Changpeng ng kanyang espada sa harapan nilang dalawa, kung saan hiniwa nito ang bahagi na tinatapakang lupa nila Taekyang. Dito ay tumatawa siya ibinanggit ang sinabi ng kanyang lolo na ang pag-akyat ay mahirap. Ngunit ang pagbaba ay magiging madali lamang. Napansin nila Mujin at Taekyang na tila nagsisimula ng gumuho ang kanilang tinatapakang lupa. Wika pa ni Changpeng na kung maghihintay lamang sila ng kaunti, makababa na sila sa isang kisap mata. Dito ay nagpapalam na si Changpeng sa kanilang dalawa, kung saan ang parte na kanilang kinaroroonan ay bumulusok na paibaba. Wika pa ni Changpeng na mayroon pa silang 9 na beses para gawin ito. Nagbigay alerto ang sistema na isang quest ang nilikha na pinamagatang ang diretsyong pagsasanay ng Sword Saint. Matapos nito, nagpatuloy si Taekyang sa kanilang pagsasanay sa pag-akyat ng bundok. Kasabay nito, kasama rin niya si Mujin sa pag-akyat dito. Nagtanong ang isang gwardya sa kanyang kasamahan kung ilang araw na ba ang lumipas nang makita nila ang mga ito na umaakyat. Dito ay sinabi ng kanyang kasamahan na eksaktong 3 araw na ang lumipas nang sila ay nagpatuloy na mag-training. Sinabi ng lalaki na kahit siya ay bibigyan ng ilang buwan o kahit isang buong taon pa man, ay hinding-hindi niya magagawang master ang ganitong teknik ng pag-akyat sa bundok. Dito ay nagtanong ang isa niyang kasamahan kung ano ang kanilang gagawin kung wala silang alam sa kahit na anong martial arts. Nagpahayag ang lalaki na sila ay magiging walang silbi. Kaya naghayag siya dito na ilabas na lang muna niya ang kanilang pagkain. Pagkatapos, tiningnan ni Taekyang ang quest status window, kung saan inihayag dito na ang isang dalubhasa sa martial arts ay nabubuo sa pamamagitan ng maraming pagsubok at pagpanday. Kung saan si Changpeng ay tumanggap ng nasensinang pagsasanay mula sa Sword Saint. Ay magbabalik ng mga alaala ng kanyang kabataan upang turuan sila. Napagtanto rin ni Taekyang na ito na ang huling pagkakataon upang matapos ang kanilang quest. Alam ni Taekyang na habang may isang baliw o psycho sa itaas na gustong magbato ng mga bato sa kanya, kailangan niyang manatiling maingat. Hinahanap ni Changpeng ang kinaroroonan ni Taekyang at sinabi niyang naubusan na siya ng mga bato sa paligid, kaya medyo natagalan siya. Sinabi niya kay Taekyang na kailangan niya itong gawin upang maayos niyang matutunan ang teknik ng pag-akyat ng isang butiki. Di nagtagal, nakaakyat si Mujin sa parehong lugar kasama si Taekyang. Dito ay sinabi ni Mujin na kahit anong pilit pa niyang iisipin ito, tila isa pa rin itong magulo. Kaya nagtanong si Taekyang kung bakit niya naman nasabi ito. Nagsalita si Mujin na ang katotohanan na sinusunod pa rin nila ang mga ganitong bagay na pinapagawa sa kanila ni Changpeng. Sumagot si Taekyang na mukhang naging maayos naman ang lahat ng mga pinapagawa sa kanya. Nagpahayag si Mujin na wala naman silang pagpipilian sapagkat isang usapin lamang ito ng buhay at kamatayan. Napansin ni Taekyang na mabilis nang tumaas ang antas ni Mujin, na tila may nakakagulat na talento ito, kaya malaking tulong na siya ay kanyang isinama sa pagsasanay na ito. Sinabi ni Taekyang na kung ang kamatayan ay malapit na, ay tiyak na hindi niya pagsisisihan ang mga itinakda niya ngayon. Dito ay kanyang inihayag na para sa kanyang buhay, kayamanan, o mga tao. Kung ayaw niyang mawala ang mahalaga sa kanya, kailangan niyang isugal ang kanyang buhay ngayon. Kaya wika niyang tanong kay Mujin na hindi ba't mas mabuting magpursige habang sila ay nabubuhay kaysa mamatay. Habang pinagmamasdan ni Mujin si Taekyang, napagtanto niya na tama ang lahat ng kanyang mga sinabi. Pagkatapos, nagtanong si Mujin kung siya ba ay peke,
na agad naman ikinagulat ni Taekyang kaya siya ay kanyang tinanong kung bakit niya naman nasabi ito. Binanggit ni Mujin na hindi niya inaasahan na itatanong niya ito ngayon, pero wika niya kay Taekyang na masyado talaga siyang nagbago ngayon. Mula sa kanyang personalidad, sining ng pakikipaglaban, hanggang sa paraan ng pagsasalita. Sapagkat para siyang isang taong bihasa, tinanong siya ni Taekyang na kung hindi ba niya narinig ang tsismis. Sapagkat mayroong isang secret weapon na lihim na inaalagaan ng pamilya Jin ng Taiyuan. Sumagot naman si Mujin na yon ay isang tsismis lamang at wala pang katiyakan. Wika pang tanong ni Mujin na kung sa tingin ba niya mayroon lamang isa o dalawang tao ang nakakita sa kanya na nag-e-enjoy. Naisip ni Taekyang na kung tutuusin, tumigil na siya na mag-alala tungkol sa mga hinala sa ilang punto, dahil lahat sa paligid niya ay itinuturing siyang si Jin Taekyang ng pamilyang Jin ng Taiyuan, at kahit siya mismo ay inakala rin niya na siya ay si Jin Taekyang. Dito ay sinabi ni Mujin na kung sa pagkakataong ito, siya ba ay isang stand-in agent na ipinadala ng isang makapangyarihang lihim na puwersa o may ganitong klaseng layunin, kaya siya ay nakikiusap sa kanya na sabihin ito ngayon upang ito ay kanyang palalampasin. Sumagot si Taekyang na kung ano ang kanyang mga pinagsasabi. Wika pa niya na huwag siyang magsabi ng mga walang kakwenta-kwentang bagay at kung ganito ang kanyang iniisip, ay maaari niyang iulat siya ngayon din. Sumagot si Mujin na siya ay mas mabuti na ngayon kaysa dati, at utang rin niya naman ang kanyang buhay sa kanya. Naghayag si Taekyang sa kanya na nakakapanabik sanang sabihin ito, pero lumalabas na mas maganda pa ang kinalabasan kaysa sa inaasahan niya. Kung saan nagulat naman si Mujin sa kanyang mga sinabi. Dito ay nilapitan siya ni Taekyang sa isang seryosong pagmumukha na kung dapat ba niyang sabihin ang totoo sa kanya. Dahil sa kanyang takot, umatras at sumandal sa pader si Mujin, kung saan sinabihan siya ni Taekyang na ito ay kanyang sasabihin lamang ng isang beses, kaya makinig siya ng mabuti sa kanya. Pagkatapos, siya ay sinabihan ni Taekyang na siya ay nanggaling talaga sa ibang mundo. Wika pa niya na kahit na magkahiwalay sila ng 10,000 mundo, ay pwede silang mag-usap. Kung saan sa kanyang mundo ay maraming mga halimaw na may mga sungay at pakpak. Kaya tinanong niya si Mujin kung sa mga termino ng Miriam, maituturing ba silang mga demonyo. Dagdag pa ni Taekyang na mula sa ganoong mundo, siya ay napunta dito. Ikinwento rin ni Taekyang na biglaan na lamang siya nakakita ng kakaiba sa kanyang harapan at nag-level up. Kung saan iniisip na lamang niya ito sa kanyang ulo. Walang may nasabi si Mujin sa oras na yon, at siya ay nagsisisi na hindi niya na lang sana sinabi ang ganitong bagay. Dito ay tinutukso siya ni Taekyang at tinatakot, wika pa ng bida na ito ay totoo at dapat niyang paniwalaan. Wika pa niyang tanong kay Mujin kung ano ang kanyang inaasahan sana na sasabihin, kung siya ba ay galing sa kulto ng mga demonyo. Umiiwas naman si Mujin sa kanya at nagsabi na siya ay huminto na dito, wika pa niya na siya ay nagkakamali lamang. Inihayag ni Mujin sa kanya na sana nagsabi siya ng may katuturan sapagkat parang ginagawa lamang siyang hangal ni Taekyang kung saan nagkukwento siya ng mga kung ano-anong bagay. Kasabay nito, hinayla ni Taekyang si Mujin, kung saan iniligtas siya nito mula sa malaking bato at nagsalita sa kanya na siya ay mag-ingat, sapagkat mahaba pa ang kanilang tatahakin. Ilang sandali, silang dalawa ay nagpapawis at humihingal sa pagod, kung saan matagumpay silang nakarating sa tuktok ng bundok. Nag-alerto ang sistema na matagumpay nilang natapos ang kanilang quest, kung saan nakuha ni Taekyang ang bagong martial art na Gecko Wall Climbing Technique. Meron din siyang nakuha na mga karagdagang gantimpala. Dagdag pa dito na siya ay nag-level up at makakuha rin ng 10 puntos sa bawat niyang stats at kasanayan. At ang kanyang titulo sa pagiging beginner na trainee ay papalakasan sa intermediate trainee. Sa oras na yon, masaya sina Taekyang at Mujin sa pagtatapos ng kanilang pagsasanay. Kung saan sinalubong sila ni Changpeng ng isang malakasan na palakpak, wika pa ni Changpeng na hindi niya inaasahan na matatapos nila ito. Nagalit naman sina Mujin at Taekyang kung ano ang kanyang ibig sabihin sa pagsasabi niyang hindi inaasahan, kung iniisip ba niya na hindi nila makakaya tapusin ito. Sumagot naman si Changpeng na hindi ito ang kanilang iniisip, sapagkat umabot rin siya ng halos kalahating buwan bago niya matapos ang ganitong pagsasanay dati. Wika pa niya na hindi niya inaasahan na matatapos nila ito ng mabilis. Masaya namang nagsalita si Mujin kung ganoon mabilis pala sila natapos kumpara sa kanya. Sinabihan naman siya ni Taekyang na huwag siyang hangal, dahil mas bata pa kaysa sa kanila si Changpeng noong gawin niya ang pagsasanay na ito.
Ayon sa mga salita ni Changpeng, natapos niya ang pagsasanay na ito noong siya ay 10 taong gulang, at ang bangin ay halos doble ang taas dito. Pagkatapos, binati sila ni Changpeng na silang dalawa ay labis talaga na nagpersige sa kanilang pagsasanay. Habang iniisip ni Mujin at Taekyang na tapos na ang kanilang pagsasanay, ay bigla na lamang lumipat ang pansin nila kay Changpeng, kung saan siya ay mayroong iminumungkahi na dapat nilang gawin. Kasabay nito, nagulat sina Taekyang at Mujin kung saan siya ay kanilang pinipigilan. Dito ay masayang sinambit ni Changpeng na mayroon siyang maraming nalalaman na magandang ehersisyo. Dahil dito, nag-alerto ang sistema na sobrang nasasabik si Changpeng sa kanyang pambihirang pagganap. At isang espesyal na reward quest ang naikonekta, kung saan ang Sword Saint Indirect Training 2 ang siyang nilikha. Nang makita ni Taekyang ang pangalawang quest na ikinonekta ng sistema, napaisip siya kung ilan pa kayang quest ang siyang nakakonekte dito. Kasabay nito, lumuluhod si Mujin sa sahig dahil sa pagkapagod, habang si Changpeng ay nagsasabi na dapat nilang gawin ang lahat ng kanilang mga makakaya. Dahil sa biglaan na pangyayari, tiningnan ni Taekyang ang idinugtong sa kanyang unang quest. Kung saan sinambit dito na dahil sa sobrang pagkasabik ni Changpeng sa kanyang kahangahangang pagganap, siya ay kanyang inalok ng ikalawang sesyon ng pagsasanay. Kung saan dapat niyang talunin si Changpeng ng kahit isang beses bago sumapit ang bagong taon. At sa kanyang hindi inaasahan, mayroong lumabas na kamao mula sa kanyang quest window. Kung saan siya ay sinuntok bigla sa tiyan ni Changpeng, dahilan na siya ay tumalsik palayo. Iniisip ni Taekyang kung ito ba ay isang bagong pagsasanay. Kasabay nito, nag-alerto ang sistema na siya ay nakatanggap ng malakas na pag-atake, kaya ang kanyang tibay ay tataas ng 2 puntos. Napagtanto rin ni Taekyang na mayroon pang natitirang 10 araw bago ang umaga ng bagong taon.